Article 1, the basis is nowhere to be found. Why? Hindi nga final eh. So how can you sue the Vice President? Instances during the trial this morning, yung tinatanong yung patungkol sa paggamit ng alias kung illegal ba to or hindi. O isa pa yun, walang... Sinabi na wala naman kasi nakalagay doon sa circular, doon sa joint circular, ganito na pwede o hindi. So, being silent, no? Silent yung joint circular. So, imagine ba yung judicial na document na if there's no law, there's no crime. Ano masasabi niyo doon? Unang-una, using your common sense, talagang pag sinabing confidential, since all of them are admitting na hindi dapat ipaalam kasi nang manganganib ang buhay ng mga informant, talagang aliases ang gagamitin mo. Kaya hindi ko nga maintindihan, lalo ako naniniwala na you're just focusing, targeting the Vice President. You're really destroying her by proceeding with this impeachment that has no legal and constitutional basis. Because in Article 1, the basis is nowhere to be found. Why? Hindi nga final eh. So how can you sue the Vice President? Alam mo yung testigo kanina, napaka-invasive. Tinatanong siya, malalaman mo ba kung alias yun o hindi? Di ba ang sagot niya? Hindi sir, kasi wala naman nakalagay doon na alias. Kinawa, tatanungin kita. Kasi kung ako ang sinunod, tanungin mo, ganon, hindi mo alam kung ano alias. Kung sinabi ko sa yung McDonald's nakalagay doon, hindi mo alam na alias yun? Di ba? Common sense eh. Talagang we're wasting our time. Marami ding instances na nagkaroon yun during the interpellation of the senator judges po. Tinatanong yung importance AR, the acknowledgement receipts, and the original receipts. Why is there a need na ini-emphasize na mas importante yung OR kasi AR? Tapos, yun daw yung nagiging ang basis ng mga auditors, state auditors, para malaman nila kung ginamit ba yung pera sa personal expense ng Vice President. O ginamit ko sa talagang totoo o bilang ako. Ang problema nga kasi, hindi nila tinitingnan yung nature ng pondo. It's confidential nga. Hindi mo talaga po pwede. Like yung mga sinasabi ng kailangan mo na receive, hindi mo kailangan yun. Bakit ka nyo? Kasi nag-acknowledge na nga, ginamit namin to. Pumirma na, nakapirma na. Ano ang kailangan mong resibo? Nandun naman yun. Ang tanong ko sa kanila, halimbawa, nagdududa ka na walang nirenta na 2 million? Bakit? Nakita mo ba na wala? Madali sabi, kung gusto mong sirain sila, puntahan mo. Pag tinanong mo naman, sasabihin sa'yo may nirenta ba kayo sa bayan? Pero even that question, baka mahirapan ka kasi nga, pag tinuro mo yan, malalaman mo na yung style ng gobyerno laban sa mga kalaban ng Estado. Yan ang palagi natin sinasabi. You cannot reveal the method of destroying your enemy because that funds precisely are being used to destroy them. You buy them. You buy the informants. You penetrate. You buy the mga nag-trade sa kanila. Pag yun ay sinabi mo, sira na lahat. Kaya nga, di ba, there is a circular na sinasabi, yung precept ng defense. Na hindi mo po pwedeng ilabas lang lahat ng mga yan kasi it involves national security. Yan ang hindi ho maintindihan ng mga prosecution at ng mga ibang senador. Although, siguro naman naiintindihan kaya lang nga, bawang target si BP Sara kaya panay kampanya nila. Isa pang abogada dyan, nakayaya mo, sobrang nangyabang, kung ano-ano mga pinagsasasabi. Maraming mga komentaryo na hindi dapat niya sinasabi. Pwede ba palitan mo na lang siya? Kumuha ka ng law, siya palitan mo. Sure pa, 4 years. Pero attorney kasi, kanina sinabi din yung dating state auditor. For him, may presumption
na may prima facie that the money was used on personal use or personal benefit. Kasi sinasabi, pinapoint out na ni Senator Amy Marcos, so wala naman doon sa documentary evidence na binigay nila sa ulit. I always disagree with Amy Marcos, but this time I will agree. Just like, tama siya. Tama yung sinasabi kasi yung presumption na tinatawag na prima facie, presumption lang yan, you have to destroy that. But that has already been destroyed. You know how? Ano nga yung tinatawag yung unang ADM ba yun? Ano yun? O, kasi tatlo di ba? Yung isa, and then notice of suspension and notice of disallowance. Ano yung una? Audit observation. Alright, yung audit observation. Di ba, yun lang ang kanya. Yung presumption, papasok doon. Pero, tinanong nga siya, meron na bang notice of, yung may liquidation naman, papambayarin mo naman pag may notice of suspension at may notice of disallowance. In other words, the presumption dun sa observation, observation what? Credit? Observation? Audit observation memorandum, notice Audit. regarding suspension. Okay. Pag pumasok kasi yung notice of suspension mo, sinira mo na yung presumption. Madalit sabi, magkakaroon lang ng yung presumption mo, magiging conclusive lang yon. Kung nakapasok ka dito sa tatlo at naka-appeal ka na at may desisyon na, kasi ang dami pang appeal From notice of this, anong tawag doon? Notice of disallowance. May sisingiling ka na, bayaran mo na yan. Pupunta ka pa sa commissioner Pag-uusapan pa nila. Pag na-deny yung appeal mo, punta ka pa sa Korte Suprema. Madali sabi, hindi nga final Yun nga matagal na natin sinasabi. So walang basis talaga. And based din sa interview din sa kanya, may mga pinoint out kasi ang presiding officer. Isa doon is yung his testimony doon sa kanyang legal interpretation because he is also a lawyer, no? And particular doon sa application ng Section 8.3, yung concept na favor to liquidate, and then yung prima facie presumption nga, at yung legal na epekto nito doon sa desisyon ng COA. Remember the Martinez jurisprudence na sinasabi ni Escudero, di ba paulit-ulit ko sinabi citing this jurisprudence, and then when he was actually asking tungkol doon sa jurisprudence na yun, parang hindi niya ma-recall. Hindi ma-recall. Palagi ko hindi niya nabasa. Kaya hindi niya alam. Pero ang punto nga doon, yung babalikan natin it's not final. So if it's not final, there is no basis for putting the Vice President in an impeachable offense. Wala paano mo sasabihin na irregular Hindi pa nga final na irregular Pag sinabi na ng Supreme Court, tama si Commissioner. Wala pa nga sa Commissioner. Nandun pa lang siya sa sa mga auditors Pwede pa siyang, di ba sinabi na, ang alam ko sir, nag-appeal nag-appeal pa lang. Di wala. Kaya parang useless lahat ang mga tinatanong ng mga mawalang galang na sa mga senador. Na tanong sila ng tanong, although hindi naman lahat sila, yung mga iba naman alam nila. Kausap ko yung dalawang senador kanina. Sabi ko, hindi nga final. Hindi nga final. Bakit ang daming tinatanong? Sabi ko yung mga kasama niyo, ilalagay ko na sa bulsa ko